Attention mga SSS members and pensioners, 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos pwede nyo nang makuha sa SSS. Pakinggan mula mismo sa SSS ang balitang ito, kung ano nga ba ang benepisyong ito at sino-sino ang maaring maka-avail. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, mga miyembro at pensyonado ng SSS, kakapasok lang po na balita. Pwede nyo nang makuha sa SSS ang benepisyong ito, 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos maari nang ma-avail. Nako po, malaking tulong ito para sa inyo. Pakinggan natin ang SSS mamaya-maya. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ito na nga, no, makinig kayo mga miyembro at pensyonado ng SSS dahil ang SSS po ay inanunsyo na active na po ang benepisyong SSS Calamity Loan Program para po sa ating mga ka-vlogs, mga kababayan natin na nasalanta po ng bagyong Opong, bagyong Nina at bagyong Nando mga ka-vlogs. Pati na din po sa ating mga ka-vlogs na napinsala ng 6.9 magnitude na lindol sa Visayas. So 3,000 piso hanggang 20,000 pesos maaari nyo makuha dito sa Calamity Loan Program ng SSS. Narito po si Mr. Kylo Villacorta ng Vice President ng Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Pakinggan nyo po ang paliwanag. Ready na po ba ang SSS na tanggapin yung mga pangutang na gagawin ng mga miyembro na naapektuhan po nito nagdaang bagyo, ng habagat at ng lindol din po, Sir Carlo? Yes po, activated na po ang Calamity Loan Program ng SSS para sa mga nasalanta ng Southwest Monsoon at Tropical Cyclones Mirasol, Nando at Opong. Yan po ay buhay na. Kung kayo po ay naapektuhan na miyembro ng SSS na nakatira o nagtatrabaho sa mga piling lugar na nadeklarang under state of calamity, ay nitong mga nabanggit kong Southwest Monsoon at Tropical Cyclones ay makaka-avail na po sila ng Calamity Loan. Lumawak lamang yung scope ng state of calamity sa probinsya ng Cebu. So meron kaming kailangang ayusin sa aming sistema at maka-deploy din po kami ng Calamity Loan Program para sa naapektuhan ng earthquake sa Cebu. So paantabay lamang po para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu at parating na rin po ang aming Calamity Loan Program activation para po sa inyo. May i-adjust lang kami sa sistema dahil nabalitaan namin this morning, nilawakan na po ng NDRRMC ang state of calamity at buong probinsya ng Cebu na po ata ay understand ang under state of calamity. Habang iniintay natin yung activation ng Calamity Loan dyan sa Cebu, ano po yung pwedeng gawin na o ihanda ng mga kababayan natin na gustong i-avail yung loan program na yan ng SSS para once activated, madali na po para sa panig po nila? Dapat po ay may online account na po tayo sa SSS. Yan po yung tinatawag naming may SSS na facility. Maghanda na po kayo at mag-enroll ng inyong online account. At para naman po matanggap nyo yung benepisyo, mag-enroll din po kayo ng inyong disbursement account na tinatawag. Dapat po ang mga naapektuhan doon sa Cebu, ihanda nyo na po at tiyakin nyo po na mayroon kayong online account at disbursement account sa SSS. Ano yung disbursement account, Sir Carlo? Hindi na po kasi tayo nagbabayad ng cheque, So, direkta na pong pinapadala ng SSS ang
benepisyo o loan proceeds sa mga disbursement account ng ating mga miyembro. Karaniwan, Miss Doris, ay bank account po yan, pero yung iba pong electronic wallet accounts ay tinatanggap din po ng SSS. Paano kung nawala yung mga dokumentos nila o kahit dito sa telepono mo, andyan dyan yung mga accounts mo, nabaha. Paano po yun? Kailangan po meron tayong kaunting dokumento man lang sa ating katawan at yun po ang gamitin natin. Nakaregister po sa SSS ang ilan sa ating mga miyembro na ayos na po ang kanilang online account, mayroon na po silang disbursement account, so hindi yan masyado problema para sa kanila. Para po naman sa mga nawala po yung kanilang ID o wala yung mga dokumento nila, maabala ko po sanang pagsumikapan nila makahanap ng kahit isa o dalawang ID nila at uubra na po tayo dapat dyan. Po na ang ID po kasi ay mahalaga para may kumpiyansa po tayo sa pagbabayad ng benepisyo ay nasa tamang tao at tama po yung pagkakabayad. Sir Carlo, itong loan na ibinibigay natin sa mga miyembro po ng SSS, syempre lahat naman ito may interest. Tama. Ilang percent ang interest nitong loan na ibinibigay natin sa kanila? So, ito po ay under the new guidelines na po na napa-circularize namin no August 1. Mas mababang interest rate na po, Sir Robert. Dating 10%, ngayon po ay 7% per annum. Sir. Meron pa ba tayong tinitingnan, sir, na time will come na baka mas ibaba pa natin? Kasi ibang, kumbaga partner, parang sinasabi nung ilan medyo natataasan sila doon sa interest. Kasi nga, ang paggagamitan nito, yung panggawa nila ng bahay, pang negosyo nila ulit. Pwede bang tumawad sa interest na yan, Oo nga, Sir Carlo. Noted po muna sa ngayon ang inyong mungkahi. Sa amin naman pong tansya, ang 7% po ay medyo manageable po kung ihahambing po sa 10%. At titingnan po natin kung may pagkakataon for that in the future. Obserbahan po natin ang availment sa under the 7% rate at tingnan natin po yung repayment din under this rate po, sir. Paano kung kaliwat kanan na ang utang mo sa SSS? Yung consolidated loan program with condonation of penalty. Ang programang yun po, Ma'am Doris, ay ipagsasama po namin ang mga outstanding loan ninyo at kukwentahin po natin yung principal at interest at yung penalty. Kung kaya po ninyong mabayaran ng buo yung principal at interest, buo rin po naming tatanggalin yung penalty. Under Circular 2022-022 po yan. Halimbawa may utang, existing loan, yung isang miyembro ng SSS at nakatira dun sa lugar na dineklarang state of calamity. Pwede ba siyang magsabi na SSS, hindi naman ako magka-calamity loan pero ang request ko, i-hold muna yung pagbabayad ko for these 2 months. Halimbawa. Baka pwede bang ganun, Sir Carlo? Titingnan po natin kung ano po yung sitwasyon ng ating mga miyembro sa mga lugar na yan. Hindi lang ho ako makabigay ng salitang tapos dito sa inyong tanong. So, titingnan po natin yan. At yan po mga ka-vlogs, napakinggan po natin mula mismo sa SSS kung saan sa mga under po ng state of calamity dahil po sa bagyong Nando, bagyong Opong, bagyong Mina ng nakaraan at ang lindol na tumama po sa Visayas basta mga under of state of calamity na LGU, you can avail now the SSS Calamity Loan Program which you can borrow, pwede kayong humiram ng 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Depende po yan sa inyong contribution. And ang kagandahan dito, 7% lang po ang interest per year. And pwede kayong mag-renew after 6 months sa pagbabayad ninyo, mga ka-vlog. So, mababang interest, hindi po kukunin ng ATM card ninyo at hindi po masasakripisyo ang inyong mga iba pang benepisyo sa SSS dahil SSS lang din po ang bibigay sa inyo ng cash assistance through the SSS Calamity Loan Program. Paalala utang pa rin ito. Kaya sa mga gusto lamang po, dahil kailangan natin ito bayaran mga ka-vlogs, Sa mga gipit lang, sa mga gusto lang talaga na magkaroon ng
pera na mula sa mababang interest at protektado pa rin po ang ating benepisyo sa SSS. Kaya naman mga ka-vlogs, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Sino sa inyo dito ang mga napinsala ng mga nagdaang bagyo, ng lindol sa Visayas? Meron po ba? Kumusta po ba kayo dyan? Nag-avail po ba kayo ng calamity loan program ng SSS? No? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede. Click niyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.